May gala, kumusta? Og may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon, pizza 1 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kinina usab ang inyong kabrad sa kahanginan, Kais Arnold B. Mudapit kaninyong tanan, mudasig sa pagpabangon nining taknas kabuntagon, dili lamang gikan sa atong pagkatulog, kay siyempre gikan sa atong pagkatulog, sa atong pagbangon nining taknas kabuntagon, una atong daygon pasalamatan nato labaw nga makagawom. Then human na magapadayon kita sa ato mga inadlaw-adlaw nga magimbuhaton. Pasalamatan gyud nato mahigala unang-una sa tanan, kaya atong sundon mahigalang giingon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dili ta mo una mahigala sa added, no? Atong yunahuna mahigala kana mang ang ipuno o dayon ang tinubdan mahigala sa mupuno, wa nato na pasalamati. Una atong daygon og pasalamatan atong labaw nga makagahom nga nagitagaan kita og laing adlaw sa atong kinabuhi, kaya matag adlaw bag-ong kinabuhi, no? Unya dayon na may buntag sa atong tanan nga mga sukin dik paminaw sod sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong dakbayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo diha atong 44 ka mga barangay kapitanis, gatusan ka mga barangay kagawads og sa mga nagkalalaing mga lumulupyo dinhi sa dakbayan Siligan. May buntag ninyo diha tanan. Unya sayo kay hindi arangkada karubutaga si Ma'am Ging Adobas. Good morning nimo diha Ma'am Ging, ingon niya good morning Brad. Og sa tanan og may buntag usab ni Ma'am Gracie Crisalin Laborte, ingon pod ni Ma'am Crisalin, ingon niya blessed morning Brad Nonoy, I'm watching and listening the word of God. Thank you Jesus. Ni Madam Cristina Ventura nga nakaron diha sa barangay nga barangay Mara Cristina. May buntag niya Madam Cristina Ventura, nya regards lang pod ni Sir Rodel Ventura diha kung naaman ugaling. May buntag ninyo din ha sa barangay Mara Cristina ni Madam Cristina Ventura og ni Sir Rodel Ventura. Regards lang po diha kang kwan. Kisa may naa diha, regards lang po kung naa si Ryan, regards, og naa si Ma'am Carla diha, regards lang po. Tanan, basta kay tanan imong. Og naa si Bonbon, siguro to apa dito sa Dipulog, no? May buntag usab ni Ma'am Lia Baya. Good morning everyone, God bless. Og ni Sir Joel Lawilahoy. May buntag ni Buda Sir Joel Lawilahoy. Og may buntag usab kang kinsa man ni ik ramay akong nakita din ni ik ni Ralph Alsir, murag baliktad, no? Baliktad. Sige lang, binaliktad ang ngalan. Pero mao na. Good morning Brad. Salamat kayo sa inyo ang pagpakiguban karubutaga og di ta maglangan. Direta may gala sa ato paghisgutan. Sumpayan nato ang atong naisgutan ni atong nakalabayng Biyernes, kay nagisgot man ta may gala atong giuluhan ang ato ang topiko og keep on believing. Padayon sa pagtuo. Okay, kung nakahupot ta may gala sa pagtulunan sa kaluwasan, magpadayon ta. Asa man nato nakita? Nakita nato na may gala sumala sa balaang kasulatan mo na itong sandigan, mo na itong saligan ang pulong sa Dios. Kay sa sinugdan, diha naman ang pulong uban sa Dios, o ang pulong Dios mismo. Mao nang inigbasa nato sa balaang kasulatan sa Biblia, nakikatubang ta sa naong ni Kristo. Hinumduman nato na, kaya mo na gitudlo may galas balaang kasulatan. Unta ba, nga kita, atong pagaisgutan may gala ang kamaturan, dili ni aron pagdaot sa uban nga mga religion. Kay para man ni kanato aron kita makaamgo, aron kita makahinulsol. Nga mao ni ang gugma sa Dios nga iyang gipadayag nga ni kanato. May buntag ni Ma'am Helen Alado. Morning Brad, watching from Iloilo City. To God be the glory. Salamat ma'am. May buntag nimo diha ma'am. Atong kutloon ang atong text sa John chapter 20 verse number 30 ug 31. Ingon dinhi sa maong bersikulo, and many others signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book
dunay daghan. Sumala pag ipadayag ni John, og daghan pang uban nga mga ilhanan. Sa pagkatinuod ang gihimo ni Hesus diha sa presensya sa iyang mga tinunan. Sa iyang mga tinunan lang. Way labot tong sa mga propita, sa mga tinunan lang niya. Nga wala gipang sulat dinhi niini nga basahon. So daghan pa nga mga timailhan. Pipila lamang ang mga nasulat may gala nga aton nabasa og may atong saligan, kay mao ni may gala ang giingon sa pulong sa Dios. Sa verse number 31, ingon dinhi. Sa verse number 31, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Mo na tumong og tuyo may gala. And the believing ye might have life through His name. Nga kini unta makakuha ta og pagtulunan, makaalinggat ta ba? Ang atong pagkaalinggat mahigala makaamgo ta. Kana pag hinulsol mao na pagkaamgo ba? Nga unta makahunona tas kamatuoran nga kini deng atong mga nahuptan nga mga pagtulunan base sa ato ang mga natanom sa hunahuna o gitudlo sa ato mga ginikanan, mga kaapuhan o unsa pa na ato mga kaluluhan kaniadto nga sukwahi sa niining kamaturan. Mo ni ha, apan kini gipangsulat aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Mo na pinakalabing importante. Og nga sa nagatuo kamo makabaton og kinabuhi pinagi sa iyang ngalan. Wanay lain may gala nga naghatag og kinabuhi. Wanay lain nga gipakanaog dinis kalibutan og ang manual sa kinabuhi mo ning atong gibasa karon kay aron kita makahibalog unsa di atong function. Nakapangutana na bata niabot na ba sa punto nato nganong gipakatawo man kuan ning kalibutana. Kay kita mahigala nga gipakatawo ning kalibutan na dili sa ato ang kaugalingong mga panghunahuna, dili sa atong kaugalingong katuyuan, dili sa atong kaugalingong kahimayaan, kundi gihimo ta mahigala gilalang ta sa Dios alang kaniya, dili kay alang kanato. So wala may makabarog nga tao nga mingon nga napa sa taguangkan siyang inahan, nagplano na siya unsa iyang buhaton pag gawas niya sa taguangkan, paggawas niya sa gikan sa tiyan siyang inahan, di ba? Wala gyud tao nga makasulti niya na. Gani kanang mga dili mo tuo Ginoo karon, kanang dili mo tuo og Hesus Kristo. Diha naman na sila ni santop ang ilaang dili pagtuo sa dihang nakamatngon na sila buot. Kaysa una sa gamay pa na silang bata sa pag-eskwela nila. Gituduan na sila nga naay Ginoo. Mo nang dili gyud wala gyud tao may galang nga makaiskapo. Dili nato mahibaluan may gala kung unsa katinuod ang atong pagtuo, imong pagtuo nga akong pagtuo sa bisan unsang butang hangtod nga ang kamatuoran o kabakakan mahimong usa ka butang sa kinabuhi ug kamatayon alang kanimo ug kanako. Ulahi na kaayo ang pagseryoso sa mga butang sa kaluwasan sa takna sa kamatayon. Ang kasing-kasing ni Juan alang sa mga tao nga makailakon kinsa si Hesus og sa pagtuo diha kaniya alang sa kapasayloan sa sala og alang sa kinabuhing dayon. Mao na may gala ang naa sa kasing-kasing ni Juan, ang iyang kaikog ba ang kaikog, ang iyang kadasig, ang naa sa iyang kasing-kasing nagpatigbabaw gayud ang gugma ngadto sa matag usa. Ato na iskutan may galang unang punto, believe in the scripture. Pagtuo may galas kaluwas kasulatan. Reliable witness, kasaligan nga mga saksi, mao ang disciples ni Kristo. Iya mga tinunan ba? Gani may gala usa sa iyang mga tinunan nga nagbudhi kaniya, pero iya bang gi marsyalo? Iya bang gituok? Wala. Tungod kay si Kristo usa ka mapaubsanon nga kasing-kasing. Mao bitaw nang si Kristo nag-imbitar ngani kanato nga magbaton kita og kinaiyahan, Dios nun nga kinaiyahan mapaubsanon nga kasing-kasing. Unsa may giingon ni Kristo? Sa Matthew, wala man siya miingon nga kung dunay mga mudaot ninyo, tuk-a. Kung dunay mga
mubiay-biay kaninyo sagpaa. Wala gyud. Ingon siya mahigala si Kristo ha. Ingon siya sa Matthew chapter 11 verse number 29. Take my yoke upon you and learn of me. Unsa atong katuonon diha ni Kristo ang iyang karakter, ang iyang kinaiyahan. Unsa man siya? Ingon siya, for I am meek and lowly in heart. Mapaubsano may galas kasing-kasing. Ngano bitaw na nga daghan karon may gala nga managbikil ni atong nakalabay nga eleksyon, daghang mga igsuon nga nagbikil. Tungod lang sa ilang dapigan nga mga politiko, mga kandidato, apan hangtod karon wala pa nag-uli ay lang maayong relasyon. Ngano man, tungod na may galas garbos kinabuhi. Dili kabalong mo paubos, wala nakakuha may gala og karakter. Wala makakuha may gala og Dios nung kinaiyahan, Kristohanong kinaiyahan. Ngilad kayo may gala mo angkon tang Kristohanon ta, pero wa ta nakabaton may gala og karakter nga iya kang Kristo. Unsa man siya? Mapaubsanon nga kasing-kasing. Abin nyo may gala, magpabilin gani sa tong kasing-kasing ang kaligot-got, kapungot, batok sa itong isigkatao, labi na sa itong igsuon, delikado na. Magbalon ka, may galog kasakitan. Ang nahibilin, magbalon po may galag, maglumlom may galang kasakit di asing kasing-kasing. Malipay ka, di ka malipay. Hinungdan pa na may gala sa imo ang mga balatian. Kaya nga no, kini mga balatian nga makuha sa emosyon, grabe ni. Dili ni mahigala matambalan. Gani, daghan na kay ni panaw, kay nagkasakit may galag kasing-kasing. Ngano man na nag-umido may gala naglumlum. Ang mga pagbati nga wala nakapagawas kay wala man nakakaton may galaw kinaiyahang Kristohanon. Niangkon may galang Kristohanon pero sa tinud-anay layo ra ang kasing-kasing. Mo na giingon ni Kristo ba nga kamo kugi kay mo nga mosulti nga kuan. Mga Kristohanon pero ang inyong kasing-kasing, maglitok mo sa inyo ang Ginoo, pero ang inyong kasing-kasing, layo kanako. Muna ang ingon ni Kristo. Bueno, ato na iskutan, may gala. Makatuo kita sa kasulatan tungod kay ang mga disipulo kasaligan nga mga saksi sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanaw ni Kristo. Nagpuyo sila uban ni Kristo sulod sa 3 ka tuig. Ang mga disipulo nakakita sa Ginoo, nakigsulti kaniya human sa iyang pagkabanhaw. Ang mga disipulo mihikap kaniya, nangaon sila uban kaniya og nasaksihan ang iyang pagkayab balik ngadto sa langit. Ang atong pagtuo sa Dios dili buta nga pagtuo. Ang pagtuo mao ang pagbaton og lig-on nga conviction. Conviction ba? Nga sa kasing-kasing nga ang usa ka butang tinuod. Dili kanang pamasin-basin lamang. Nga basin pa di ay, nga maluwas ta, dili ngunana may gala ang Dios. Gani, gisulat ni siya, aron kita masayod. Unya, tanan mga gihimo ni Kristo, recorded, naka-record may galas bala ang kasulatan. Muna giingon ni John sa atong ibasa kaganina, sa verse number 30, nga daghan pa kayong mga ilhanan sa pagkatinuod nga gihimo ni Hesus sa presensya sa iyang mga tinunan apan konsulaton tanan dili paigo ang kalibutan. Di ba? Unsa na kadaghan? Pipila lamang ang mga nasulat may galas bala ang kasulatan. Kining Biblia nga atong gihuptan karon, kining kasulatan, manuals kinabuhi nga atong mabasa, pipila lamang kini. Pero pirting bagaa, di ba? Dayon atong naisgutan ang mga ilhanan. Una, dunay nganong gihimo ni Kristo ang milagro. Aron ang mga disipulo unang-una sa tanan maoy mutuo. Yang gipakita kay unsaon man pagsangyaw sa mga disciple ni Kristo kung sila mismo wala maka-experience, di ba? Mao na nga kinahanglan gyud maka-experience. Ang unang milagro nga gihimo ni Kristo katong wedding. Sa sinugdan katong milagro yang gihimo dito sa Cana, sa Galilea. Nga diin nahotdan og bino, gipahakot og tubig ang mga sulugon og gipuno ang mga tadyaw. Og dayon milagro ni Kristo nga yang gihimo ang
tubig ngadto sa bino. Unang milagro. Ikaduhang milagro, katong iyang giayo ang anak sa dakong opisyal, taas nga opisyal. Iyang giayo, tungod kay nagbasakiton man. Dayon, ang ikatulong milagro, nga atong natun-an may gala niya atong nakalabayng Biyernes, iyang giayo ang paralyzed man. Mabasa na ito may gala sa John chapter 5, verse number 1 nga to sa 9. Gani usa ka paralisado nga tao nga nag-antos dugay na nga panahon. Kini ba? Dugay na nga panahon may gala nga iya ang gi-antos 38 ka tuig. Laliman mo na kung ikaw may gala dunay balatian. Di ba? Daghan kayang moabot sa imo ang una-una nga, Lord, kuhaan na lang ko, Lord, di ba? Makapangandoy ta may gala nga kuhaon na lang ta kaysa mag-antos ta sa mga balatian nga di na ta makahimo may galas mga butang nga gusto natong buhaton. Ilabi na may galas pagpangalagad. Kay kining pagpangalagad dili lang man kay kanunay kang nagluhod, kanunay kang nagampo. Kun dili imo pod nga buhaton. Unsa may buhaton? Kana gyung Great Commission ba kun giunsa nimo may gala nga nakabaton ka sa pagtulunan sa kaluwasan, kinahanglan imong isulti ngadto sa uban. Una, sa imong pamilya, imong mga silingan, mga amigo. Kinsay silingan, specific may gala nga silingan, dili ka ng silingan og balay, kundili kutob sa imong duol nga higala, kutob sa imong paryente. Nga duol nimo. Ingon na magkaigsunan. May buntag ni Sir George Lakang-Lakang. So ingon din ikatulong milagro nga gihimo ni Hesus. Katong iyang giayo ang masakiton. Katong paralyzed na, gani mabasa na to sa verse number 1. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Si Jesus miadto sa Jerusalem. Kining tawhana bakol sulod sa 38 ka tuig og giayo siya ni Jesus. Ang mga makasasala na paralisar sa sala og dili makaayo sa ilang kaugalingon, si Jesus lamang ang makaayo kanato. Kay ngano, kining usa ka paralisado bakol dito sa usa ka limaw, kay doon na may usa ka limaw nga diin uyogon may gala sa anghel, kutawon ba? Unya, inighuman og kutaw sa verse number 2. Ato ganito tanawon. Now, there is at Jerusalem by the sheep market a pool, dunay limaw, which is called in the Hebrew Tank Bethesda, having 5 porches. Dunay 5 ka mga gangaan. Ug dito, daghan ang nagka-standby dito, naghulat sa diyang mukanaog ang anghel, kutawon tong tubig, dahil mulusad sila sa gikutong nga tubig, maulian sila. Unsa may nahitabo nining maong tao? Sa verse number 3. In this a great multitude of impotent folk, mga maluyahon, of blind, halt, mga kimpang, withered, waiting for the moving of the water. Naghulat sila nga mulihok may galang tubig. Dayon sa verse number 4, ingon dinhi. For an angel went down at a certain season, dunay panahon gayod nga ang anghel mo kanaog sa maong pool, katong limaw ba, and troubled the water, iyang kutahon. Whosoever then first after the troubling of the water step in was made whole of whatsoever disease he had. So inighuman og kutaw, mura sila maglumba ba? Inighuman og kutaw, munaog din sila, mulusad. Dayon, kinsa to mga nagbalatian, maulian gayod. Sa verse number 5, dire ang istorya. And a certain man was there. Katong nagsakit og 38 ka tuig. Ikatulong milagro ni Naghimo ni Jesus. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. 38 ka tuig. Sa verse number 6. When Jesus saw him lie, sa diyang si Jesus Kristo nakakita kaniya nga naghigda and knew that
he had been now a long time. Nakahibalo si Jesus Kristo nga kato nga balatyan yang gihambin sud sa dugay na nga panahon. Sa verse number 7, the impotent man answered him. Kaya sa verse number 6, balikan sa nato. Verse number 6. Nimiduol si Jesus og iyang gipangutana na, he saith unto him, wilt thou be made whole? Ikaw ba gusto nga maayo? Sa verse number 7, ang problema niya mao ni, the impotent man answered him, Sir, I have no man. Wala siya ay tao nga makauban niya. Nga mo, kuan ba? Mo lusad nga to sa tubig. Kay, when the water is troubled, to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. Perminti siyang maunhan. So nagkinanglan siya nga dunay mutabang niya. Unsa may giingon sa verse number 8? Ang verse number 8, Jesus saith unto him, Rise, and take up thy bed and walk. So, ang sulti ni Kristo, kung tumanon sa tao, siya makaangkon sa kaayuhan. Sa verse number 9, and immediately the man was made whole. Naulian siya, and took up his bed, iyang dala ang iyang higdanan, and walk. And on the same day was Sabbath. Adlaw ipapahulay. Katong adlaw. Ang adlaw ipapahulay nga giobserbar o gihuptan sa mga Pariseo o religious group, mga relihiyosong pundok man ni sila, nga nagkuan gayud, naghatag gayud og dakong pagtagad sa adlaw ipapahulay, literal. Pero sa Kristo, wala niya na tagaig bili. Gani sa adlaw ipapahulay, siya nag-ayo sa mga masakiton. Og nining bahina, giayo ni Hesus kining tawhana sa adlaw igpapahulay. Giluto sa mga Hudiyo si Hesus o gusto nila nga patyon siya tungod kay gibuhat niya kini sa adlaw nga igpapahulay. Pero si Kristo nisulti man siya nga ang adlaw igpapahulay siya, ang igpapahulay mao siya. Kung gusto detang mo pahulay, si Kristo, dili ang adlaw nga literal. So ang mga grupo sa mga relihiyon nag-ila og hangtod nining gutlua, hangtod nining mga panahon na nag-ila gyapon, nagbalaan may galag adlaw. Kinsa may balaan? Ang naghimo sa adlaw o ang adlaw nga gihimo sa balaan? Kinsay balaan? Mo na ba? Unsa di atong balaanon? Kay kana bitong panahon nga musimba ta, dili man na pahulay. Kaya ang simba may gala, usa man kabuhat. Usa kabuhat ka na maglingkod ka may gala, maminaw, wali, kapoy na. Kapoy. Sado pa, usa na may gala kabuhat. Si Jesus mitubag sa mga Hudiyo, pinagi sa pag-ingon, ang akong amahan nagabuhat hangtod karon ug ako nagabuhat. Muna ingon ni Kristo. So ang pagtuo sa gisulti ni Kristo, makabuhi, makaulian sa balatian. Mabita na nga, kung ato mabasa dire sa verse number 14, ang giingon ni Kristo, and afterward, Jesus findeth him, the temple. Yan nakitaan katong maong tao dito sa templo, and said unto him, Behold, thou art made whole. Tanawa, ikaw na ayo na. Unsa yang gisgutan sunod? Sin no more. Ikaw wala na isala. Lest a worse thing come unto thee. Ayaw na pagpakasala og otro ha. Ikaw na ulian na. Unsa man tong giayo ni Hesus sa iyang kaugalingon? Giayo siya physically o giayo siya spiritually. Duha. So kita, asa man ang atong ayuhon nato nga parte. Dili ta kimpang, dili ta buta, dili ta bungol. Pero nagkinahanglan ta may gala og doktor. Kinsa man nga doktor? Unsa may angay ayuhon ngano sa hampito nato si Kristo? Tungod ka ayuhon ang ato ang espirituhanong kahimtang. Atong espirituhanong kahimtang mo nay problema gayud nato. Mao na ang nagmasakiton tungod sa sala. Di ba? Klaro man na kayo may gala nga giingon sa verse number 14 sa diha nakita ni Kristo ang maong tao.
giingnan niya ang tao, gipasidanan niya, "Pre ba tong usa ka babay nga gipasanginlan may gala nga nagluib o kanang nasakpan nga dunay kalaguyo kung sa ato apa?" Pero sa diha nga gipangutanan ni Kristo, kinsa ba kaninyo ang wala nakasala? Mo'y muunag bato aning bayhana. Pero sila kay guilty man sila, kay silang tanan nakasala man, nilakaw sila. Ilang gibiyaan ang babae og si Jesus. Pero unsay gisulti ni Jesus sa mga babae? Ayaw na pagpakasala og usab. Di ba? Sa ato pa, tungod mahigala sa sala, na miligro mahigala ang atong kalag. So mo ni sa John chapter 7 atong tanawon sa 17. Ingon din ni mahigala ikatulong milagro niya. But Jesus answered them, "My Father worketh thereunto and I work." Muna yung gitubag sa mga Hudyo. Ikaupat nga milagro nga gihimo ni Jesus nga ato nahisgutan, ato lang ning gi-review gamay. Nahisgutan nato na itong Friday. Katong iya ang gipakaon ang 5,000 ka mga tao. Nga mabasa nato may gala sa John 6, verse number 1 ngadto sa 5. Dayon ang ikalimang milagro, miracle of walking on the water. Nga mabasa nato may gala sa John 6, verse number 16 padulong sa 25. Ang mga disipulo naghago sa tibok gabi sa pagbansay, sa pagbugsay. Tunga-tunga lamang sa dalan tabok sa dagat sa Galilea, kini nahimo nga 3 ka milya ang gilayon, ilang nakita ang Ginoo nga naglakaw ibabaw sa tubig. Paingon nga to kanila. Gipakalma ni Jesus ang ilang kahadlok panahon sa bagyo. Kay hadlok man kay sila. Usahay may gala kita doon yung mga kahadlok. Pero usahay kanang makalimot nga naaday tay sandiganan, naaday tay saliganan nga mao si Jesus Kristo. Ikaunom, miracle of healing the man born blind. Katong iya ang giayo nga usa ka tawo nga buta gikan pas pagkatao. So direta may gala si kapito nga hugna sa milagro, miracle of raising Lazarus from the dead. Mao ni ang gisulat ni John, kining 7 ka mga milagro. Unsay ito mong tuyo nini ang purpose may gala nga ang mga disciples ni Kristo mutuo. Kini ang katapusang milagro nga gi-record ni Juan. So wala pa ang kamatayon og pagkabanhaw sa Ginoo. Si Lazarus nagmasakiton ug ang iyang igsoong babaye, si Marta ug si Maria, nagpatawag kang Hesus. Sa pagkadungog sa balita, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an sa verse number 11, John chapter 11, verse number 4. Kay kini sa John 11, verse number 1 nga to sa 44, kini nga istorya. Pero mukutlo lang tag pipila ka verse dire. Ingon dire sa verse number 4, when Jesus heard that, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby." Sa diha nga si Jesus nakadungog ni ana, siya miingon, kini nga sakit dili ngadtos kamatayon, apan alang sa kahimayaan sa Dios, aron ang anak sa Dios mahimaya pinaagi niini. Si Jesus Kristo wala pa siya gilansang niini gayuna. Si Jesus nagulat hangtod nga si Lazaro namatay 4 ka adlaw sa wala pa siya miadto sa mga igsuon nga babae, si Marta ug si Maria. Ang rason nga nagulat si Jesus mao nga iyang mabanhaw si Lazarus gikan sa mga patay. Gibuhat ni Jesus kini nga milagro ingon sa usa ka timaan alang sa iyang mga disipulo aron sila mutuo nan. Kay sila mutuo, igisulat gani ni John aron kita pod nga makabasa, mutuo po nini. Sa verse number 15, laktod ta. Ingon dire sa verse number 15. Ikapitong milagro.
And I am glad for your sakes that I was not there. To the inherit ye may believe, nevertheless let us go unto him. Ug ako nagmaya tungod og alang kaninyo nga ako wala didto sa tuyo nga kamo makatuo. Bisan pa niyana mangadto kita ngadto kaniya. Ug didto sila. Kini nga ilhanan nagtudlo kanato sa gahom ni Hesus, ibabaw sa kamatayon. Ang tanan nga motuo kaniya pagabanhawon gikan sa ilang mga lubnganan. Si Hesus miingon kang Marta, ako mao ang pagkabanhaw. Di ba? Niingon siya sa verse number 25. Ato ganin tanawon. I am the resurrection. Munang, si Hesus miingon kang Marta, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. And the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Munang, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga mutuo kanako, bisan siya patay na, siya mabuhi. Og bisan kinsa nga buhi, og nagsalig kanako, dili gayod mamatay. So, giklaro gyud ni Hesus dinhi nga kinabuhing dayon ang maangkunan sa usa ka tawo nga mutuo nini. Si Hesus dayon direktang misulti kang Marta. Yung sa mayang gisulti sa verse number 26, direkta siya nga misulti kang Marta. Ingon siya, and whoever liveth and believeth in me shall never die. Unsa yang direkta nga gisulti kang Marta? Believest thou this? Mituo ka ba niini? Siya miingon kaniya. Unsa may tubag ni Marta? Sa verse number 27, ingon si Marta, oo. She saith unto him, yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Sa dili pa ta mahigala nga mo saysay o dili pa ta mo dawat ni Kristo, unang-una, tuwaan na to siya sa tibok natong kasing-kasing. Muna nga ang gugma sa Dios ni patigbabaw unang sugo, gugma gayod. Munang na, ingon din sa verse number 27, oo Ginoo, ako mituo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Mituo siya. So karon kita unsa may atong tubag di ay sa pulong sa Ginoo kung panalitan nangandoy ta mahigalag kaluwasan, asa man ta mo sandig, asa man ta mo tuo. Muna diha, ikatulong punto mo ni belief in the Savior. Pagtuo sa manluluwas. Ang pagtuo sa manluluwas, personal faith. Personal mahigala nga pagtuo. Gisulat ni Juan ang iyaang ebanghelyo aron ang mga tao mutuo nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Lisod kay maigala mingon ta nga si Kristo Ginoo pero dili siya Dios, di ba? Ginoo siya ug Dios. Si Kristo ang anak sa Dios. Ang personal nga pagtuo kang Hesus ingon nga anak sa Dios gikinahanglan aron ang tao maluwas. Ang usa ka tawo nahimong anak sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo. Dili ta mahimong anak sa Dios kon dili ta mutuo may galak kang Kristo. Karon nituo ka ba ni Kristo? Kay diha may gala magsugod kon nagunahuna ta may gala nga anak man ko sa Dios, unsa may imong ebidensya? Unsa may imong huptan nga pulong? Kita may gala dunay gigunitan nga pulong. Pagpamatuod nga kita anak sa Dios. Unsa may iyang giingon? John 1:12. Ingon ang John 1:12, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God. Klaro kayo may gala nga kung kita gani wala pa naka-experience o pagdawat ni Kristo, dili kita anak sa Dios. Kanus aman ta mahimong anak sa Dios sa diyang atong dawaton si Kristo.
sulod sa atong kasing-kasing. Kay gusto man taw kinabuhing dayon, wala may lain si Kristo raman. Mamita iyang gisulti kang Marta, ikaw mutuo ba niini? Mutuo ta. Buhi pa gani si Kristo ani hawa pa siya nalansang. Nan, ang pagtuo susama kang Abraham, dako kayo kahimuan alang sa atong kaluwasan. Pagtuo. So, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Dirita misulod, even to them that believe on His name. Dirita misulod, kay kuan man ta, Griego man ta, di man ta mga Hudiyo. So, even to them, bisan kita, nga mituo kaniya sa iyang ngalan. Mao ni atong gisaligan. Muna itong ebidensya. Mahimutang anak sa Dios. Unsa may gisaad sa Dios? Di ba? Unsa gisaad sa Dios? Ingon ang John chapter 3 verse number kini ba? Unta nga makaamgutan nini og ato gyud nga masayran. Kini nga kamatuoran kay kung di ta makahibalo nini wala man tay lig-ong basihanan. Kung ingon ta mahigala nga pamisa. Unsa may lig-ong basihanan sa pamisa? Naabay gipamisahan nga sigurado nga nakaadtog langit. Unsa day pasalig may gala ni Kristo kaysa may nagpasalig kon pamisahan ka, kung pangadjian ka, kaysa may pasalig nimo nga langit ka paingon. Naa ba? May butag kang Sir Danilo Tagalog Rivera. Good morning, brother. Salamat, sir. Ingon din sa verse number 18 sa John chapter 3. Ingon si John. Si Kristo ang nagsulti ani, gisulat ni John. Ingon si Kristo. He that believeth on Him is not condemned. So kinsa kuno tong nagatuo kaniya kang Kristo, dili na hukman sa silot. So dili na maimperno. Kini nga pasalig may gala unsa man ni tiaw-tiaw ni nga pasalig, dili pa day kagusto ani nga modawat. Di ba? But he that believeth not is condemned already. Gusto day ka na nga magpabiling ka nga dili mo dawat ni Kristo, gihukman na ka. Because napagyo gipunan, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Kaya wala kami tuo sa bugtong anak sa Dios, kinsa man si Jesus Kristo. Kung ikumpara sa imuha kung panalitan, Buddhism ka, ikumpara sa ni Buddha, nabay pasalig ingon ani. Si Kristo. Kinsa may witness, kinsa may buhing saksi, o masaligan nga testimony nga si Buddha na banhaw. Wala man. Di ba kani? Klaro kayo. 1 John chapter 4 verse number 15. Ari tayo ni tabi. Tan-awon kay nato mahigala. Unsay giingon? Nganong ato ning gihisgutan tungod kay aron kita makakaton. Aron kita makahibaw nga kita day ning kalibutan na moagi rata. Kung unsa may atong gihuptan, kung unsa may posisyon nga aton huptan, dili ta angay magpasigarbo niya na kay dili na ato. Dili na madala nga to sa langit nga magpasigarbo ta. Oy, kuan biya ko dito sa kalibutan. Manager biya ko. Tag-iya kog mga bangko. Tag-iya ko sa International Monetary Fund, IMF. Daghan ko kwarta. Dili gina madala dito sa langit ba? Dili ta makapasigarbo niya na. Sa 1 John chapter 4 verse number 15. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. Kinsa tong musugid mo kumpisal nga si Jesus mao ang anak sa Dios, mo ni ang pinaka-importante. Sa dili pa kita maghinulsol, unta kita makahuna-huna, makaamgo. Pag hinulsol magyapon ni nga moilata nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Kay siya ang manluluwas. Karong panahona, siya ang manluluwas. Maabot ang takna nga inigbalik na sa kalibutan, siya usana ka maghuhukom. Dili na to pakyason, dili na to palabyo ng panahon, kay moagi rata. Si Jesus Kristo may gala, dunay lig-ong ebidensya, lig-ong mga witness, propita o giyang mga disciple. Gani, usana si John. Kini, John pa lang niya, atong gibasa may gala, John. The Bible states that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Unsa ka importante may gala ang pagpaminaw sa pulong.
Kay ingon si Apostol Pablo, kay siya usaman ka Fariseo, apan iyang gibuhian ang iyang pagka-Fariseo. Iyang gibuhian ang iyang pagka-Fariseo gani, kuan batid ba sa balaod. Iyang gibuhian ang iyang unsaman ang iyang nakatunan gikan sa gamay pa siyang bata. So ikaw karon moingon nga, ay, mao man akong namatan og kahayag. O, mao po ni akong pakamatyan. Unta, makahunaw na ta nga si Pablo naghinulsol biya. O, kinahanglan nga atong masayran ang kinabuhi ni Pablo kung unsa siya sinugdanan. Kung si Pablo niangkon nga ang iyang mga nakatunan gikan pa sa gamay pa siyang bata, dili makaluwas niya, unsa pang ka? Di ba? Unsa raman ta may gala sa nahibaluan ni Apostol Pablo, usa siya ka-Hudiyo. Nya kita dili Hudiyo. O, kana palang daan may gala. Lupig na ta. O, si Apostol Pablo kung muingon ta may gala nga, naghupot man ko og mga pagtulunan nga subay sa gitudlo sa reliyon, maayo man kong tao. Alabaw pa niya na si Pablo oy. Labaw pa niya na. O, kay ang ilang gihuptan may gala number 1, 8 ka adlaw pa lang. Gikan sa pakahimugso sa taguangkan silang inahan, kultura sa mga Hudiyo, gituli na. Number 1 ang gihuptan nila. Gituli na. Kita inana di ay. Unya, sa dihang nag-edad og 12 anyos, o si Apostol Pablo ihaman ng experience. O, gidoktrinahan may gala sa mosaiklo. Suhito kayo. Muna pag edad niya, pagtungtong niya 20, abatid nas balaod. Abogado man ni siya. Si Apostol Pablo. O, gatuon ni siya balaod. Munang, dili sa ignorantes balaod. Nagpuasa sila kaduha sa usa ka semana. Kita nagpuasa ta kaduha sa usa ka semana. Kumingon ta may gala nga ang ato ang gisubay nga mga lagda sa relihiyong pagtulunan, mas labaw si Pablo. Kung magisgot ta may gala kaluwasan nga base may gala sa atong mga nakatunan, mas labaw si Pablo. Kana mo'y unta atong tan-ahon. Kana unta mo'y atong hinulsulon. O kanang magbaton ta ba og kana bang pagtulunan nga iya ni Pablo. Kung giunsa siya nga iya ang gibulagan, iyang gibulagan ba kanang iyang gitangtang ang tanan, iya ang gisalikway ang tanan niya ng katunan. Kay atubangan sa Dios walay pulos. Laliman mo na si Apostol Pablo miningon na walay pulos. Nya unsa man na atong gihuptan nga pagtulunan nga moingon ta nga hilas kay ning uban ba moingon kay ako mao man pud kaniadto. Kun unsay akong namatan og kahayag, mao po na akong pakamatyan. Mga kaigsunan, hilas na atubangan sa Dios. Kinsa bata mahigala nga muingon ana nga kitang tanan gipakamatyan man sa Dios. Unta maamguhan na to ang gasa. Gasa, grasya sa Dios. Gasa gani walay bayad. Walay espesyal, walay ordinary. Munang sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17, kung unsa ka importante may galang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay. Abi ninyo, naay panahon o kita may gala kay nature man ginato, dili ta ganahan maminaw sa pulong. Nganong nature man nato na tungod kay kita anak man sa yawa. Sa tinuod lang pagkaistorya may gala, anak ta sa yawa. Kung gusto ta may galang mamahimong anak sa Dios, nan mo dawat ta kang Kristo. Dawato na to si Kristo kinasing-kasing. Munang ingon din may gala importante ang pagpaminaw sa pulong. Nga aron kita makasabot sa pagtulunan sa kaluwasan. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Importante may gala ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mo na giingon may galas bala ang kasulatan. A person who believes has been persuaded that Jesus is the Son of God. Like Thomas, they confess, my Lord and my God. Dili bot pasabot nga si Thomas bisan sa iyang pagka dili matinuon nga kung dili siya kakita, gawas kung makakita siya, muna ingon si Kristo nga
Tungod ba ka ikaw nakakita ka nako munang mituo ka? Oh. Muna ingon niya bulahan sila nga wala man kakita apan nagatuo. Kita may gala wala man ta kakita ni Kristo personal. Pero ni ay iyang pulong. Oh. Kay ang pulong tanawa gud balik-balik ko na to may gala kining giingon ba sa John 1. Ato ganing imiditate may gala. Oh. Ayuho na to may galag pamalandong. Wala tay lain nga libro nga makaalkontra niini. Na ba? Bisan asa nga bookstores tibok bahin sa kalibutan. Walay makaalkontra ani nga pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Muna kung mubasa tagpulong sa Dios, hinumdumi ang imong gibasa balaan. Ay imong gibasa naong na ni Kristo. Oh, ang Dios nakigsulti kanimo sa diyang mubasa tas Biblia, importante kayo ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So muna nga Paul ning ingon dinhi, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Ato na mabasa may gala sa 2 Timothy. Ato ganin tanawon. Chapter 1, verse number 12. Ingon diya si Apostol Pablo. For the which cause I also suffer these things. Tungod sa maong hinungdan ako usab nagantos. Iniini mga butanga. Apan bisan pa ako wala naulaw. Oh. Wala na ulaw. Unsa mga butanga iyang giantos, gibiay-biay si Apostol Pablo. Kaysa diyang nahimo siyang Kristohanon, muna'y tinuod nga Kristohanon. Oh. Genuine ba? Nga dili maulaw. Ingon si Apostol Pablo, wani kaulaw. Iyang giantos ang mga kasakit tungod kay siya kaniadto mao'y nagsakit sa mga Kristohanon. Pero siya sa diyang nakumbinsi siyang Kristohanon, nakakaton siya karakter ni Kristo nga mapaubsanon. Sige lang, padayon ta. O, muna ingon niya. Tungod sa maong hinungdan, ako usab nagantos ni mga butanga, apan bisan pa ako wala na ulaw. Ako nakaila kinsa ang akong gituhuan. Unta ba? Kana unta mahigala. Makaila tag kinsa atong gituhuan. Kung makailagan ita kinsa atong gituhuan, di na ta moingon mahigala nga kung siya kung namatag kaayag mo na akong pagkamatyan. Moingon ana ta mahigala pagsulti kay resulta na sa atong pagkawala kaila kang Kristo. Tinuod na kay bawat ta mahigala nga si Kristo namatay. Si Kristo mahigala na lubong. Nabanhaw siya kutob lang diha. Pero unsa pay labaw pa ni ana? Unta mahigala ba? Maablihan ang atong nahuna nga ang labaw pa ni ana mo nay gahom sa Dios alang sa atong kaluwasan. Kanang kinabuhing dayon ba? Nga niining kalibutan na, inikahuman sa atong turno, naigitagana ang Dios kinabuhing dayon. Muna ingon si Apostol Pablo, og ako nagsali gayod, nga siya makahimos pagbantay ni atong akong gikatugyan nga to kaniya. Pangandam niya ng adlaw. Unsa may ang gikatugyan? Ang iyang kalag, yan ang gitugyan nga to sa Dios. Kita ba, nagtugyan na ba sa Dios? Kung nidawat ni Kristo, pakigrelasyon na. O, kay pakigrelasyon man, pagbag-o na as kinabuhi. O, ana na siya. Kay, ang John, sa 1 John, chapter 5, ato ganito tanawon may gala. 1 John, chapter 5, verse number 13. Usay gaingon may galas pulong sa Ginoo. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Believe. Kinahanglan musalig. Kining mga butanga, gisulat ko nga na kaninyo. Kinsay ang gisulatan? Nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, that ye mino, aron sila makaibalo, aron kamo makaibalo, nga kamo aduna nay kinabuhing dayon, eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.
Tiyam na, kaklaroan na may gala, wala na laing libro nga makaalkontra niini. Di na to sayangon may gala ang panahon. Kini naghisgutan nini may gala aron kita makahibalog sa atong function. Sa John chapter 6 verse number 69, ang giingon may gala sa pulong sa Ginoo ingon dinhi. Verse number 69. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Klaro, sure. Ug kami nagtuo ug nakasiguro nga ikaw mao ka ng Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Si Tomas Mahigala nakakita nga nabanhaw si Jesus Kristo ug mituo. Kaya nakakita man siya. So kita wala man ta nakakita, so direta may gala sa pagtuo. Muna may galang ato ang huptan padayon sa pagtuo. Sa verse number 20, sa chapter 20 verse number 28, and Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. So kung maingon ta mahigala nga si Jesus Kristo Ginoo dili siya Dios, musukwahi ta mahigala sa gituan sa mga disciples nga si Kristo ilang Ginoo og Dios. Nan karon kita pod mo confess pod ta nga si Jesus Kristo Ginoo ug Dios sa atong kinabuhi. Mono? And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Jesus said, Blessed are they. Ingon sa verse number 29. Unsay giingon diha sa verse number 29? Ingon si Kristo, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, tungod ba ka ikaw nakakita? Nakakita ka nako, nagatuo ka, pero bulahan sila nga wala nakakita og nagatuo, di ba? Ang kaluwasan dili pinagi sa pagtan-aw, kundi pinagi sa pagtuo kang Hesus. Ang mga makasasala dili usab maluwas pinagi sa mga milagro, kundi pinagi sa pagtuo kang Hesus Kristo. Ang iyang gihimo ngadto sa cross. Dili lang kutob nga nakahibalo ta mahigala nga si Kristo nalansang sa cross, nagpaga siyang hamiling dugo, namatay siya, nalubong, nang tagtulog adlaw na banhaw. Dili lang kay igo lang ta nakahibalo, kundi nagresulta kato paghinulsol nga kadto siya moy atong saligan. Kinasing-kasing atong dawaton si Kristo, kay kung wala pa to niya gihimo, dili ta makaangkon sa kaluwasan. Para in taon to kanatong tanan nga kay ang atong kalag na miligro. Kung gusto ta may galag, dili mamiligro ang atong kalag, nan. Mura na, pagtuo. Nga to sa gihimo sa cross, kay moto siya ang gahom sa Dios sa kaluwasan sa matag usa kanato. Ang mga milagro, nagpamatuod lamang kung kinsa si Jesus, aron ang mga makasasala, makasalig kaniya ingon nga ilang manluluwas o Ginoo. Diba? So, ana na siya. Letter B. Sunod, prevailing faith, nagpadayon nga pagtuo. Padayon nga pagtuo. Diha kang Kristo. Tungod kay lig-ong basihanan. Sa higayon nga mutuo kita kang Hesus, mataw kita pag-usab. Si Juan miingon, aron sa pagtuo makabaton kamo og kinabuhi pinagi sa iyang ngalan. Ang gospel ni Kristo, ang maayong balita ni Kristo, gihatag aron kita makabaton og kinabuhi. Ang atong pagtuo kang Kristo mupatigbabaw sa sala ni Satanas, sa kamatayon ug sa kalibutan. Diha kang Kristo. Diha kang Kristo, ang sala gikuha na. Si Satanas napildi na. Ang kamatayon nalaglag na ug nabuntog nato ang kalibutan. Kinsa ba siya nga makadaog sa kalibutan? Kundili siya nga nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Unsay giingon may gala sa 1 John. Kita may gala kay ang atong pagtuo gamay raman kayo. Juter kay atong pagtuo. Mao na nga sa panahon nga dunay unos may galas kinabuhi dayon tag tiyabaw. Nakalimtan nato nga naa tay Dios. Sa 1 John chapter 5 verse number 5 ang giingon dinhi, who is
who is he that overcometh the world? Kinsa man kuno? Kinsa ba siya nga nagabuntog sa kalibutan? Ingon siya, ingon dinhi. But he that believeth that Jesus is the Son of God. Kita day kuno nga nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios, kita mo'y nakabuntog sa kalibutan. Mao na may galang pasalig sa pulong sa Dios. Ligong ebidensya na. Mga basyanan, mga ebidensya ba? Bitaw, ang tinuod nga creation may gala, nagdiskubre sa mga ebidensya nga nasuwat sa balaang kasulatan. Ang tinuod nga science, kay duha man ni kaklaseng science. Dunay science nga fake, dili tinuod, o ang science nga tinuod may gala nagdiskubre sa nasuwat may galas balaang kasulatan. Hangtod karon. Mo nang daghan sa mga nadiskubrihan nga base sa balaang kasulatan natukma may galang panahon. Kay gisulat gud ni. Kini kay gisulat may buntag ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebrea. Gisulat ni siya alang sa atong kayuhan. Dili kayuhan sa uban, kundi sa atong kayuhan. Tanang tao sa tibok bahin sa kalibutan, dili kayuhan para sa baka, para sa kabaw, dili kayuhan atong tanan eh. Ang lesson din nga atong makuha may gala sa atong naisgutan. The greatest of signs was the resurrection of Jesus Christ. Unta kana ba? Ang dako o labing dako sa mga ilhanan mao ang pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Si Jesus Kristo na banhaw nan kita. Dili ba ta gusto nga magpabanhaw sa Dios? Si John gisulat ni Juan kini nga mga kamatuoran aron magpadayon kita sa pagtuo. Ang kahulugan sa nga kamo unta mo tuo. Di ba? Ang kahulugan nga kamo unta mo tuo. Munang ingon si John, truths kanang mao nga kamo magpadayon sa pagtuo. Munang unta, kanang unta ba? Nga magpadayon ta. Kaya ang pagtuo may galang ato nahuptan. Wala na ilay makapuli ani. Ikatulo nga lesson may gala sa ato naisgutan. The crucial question for all of us is whether we have truly come to a saving knowledge of Jesus Christ. Are you truly saved? Ang importante nga pangutana alang kanatong tanan mao kini. Tinuod ba nga nakasabot na ba kita sa makaluwas nga kahibalo ni Jesus Kristo? Or nakaabot na ba kita? Kita ba sa atong kahimtang? Nakaabot na ba kita sa makaluwas nga kahibalo ni Jesus Kristo? Kita doon na may kahibalo. Nahibalo ta may gala nga si Kristo nagpalansang sa cross, nagpagay sa hamiling dugo, namatay siya, nalubong siya, dangtag tulukadlaw, nabanhaw siya. Nakahibalo ta niya na. Pero ang pangutana ba, nakaabot na ba ang atong kahibalo sa makaluwas nga si Jesus Kristo? Ang atong kahibalo ba, nakaabot na ba? Nisangko na ba? Tinuod ba nga naluwas ka? Kaya kung nisangko na, pangutana mo kagalingon, tinuod ba nga naluwas ka na? Kaya kung tinuod nga naluwas na, sure na sure. Muna gingon may galas balang sulatan, sure na gyud, masaligon may gala nga kita, iya sa Dios. Nganong moingon ta may gala nga anak ta sa Dios? Sa dihang gisultian ta may gala sa pagtulunan sa kaluwasan, atong nasabtan ang simple nga kaluwasan nga gihatag sa Dios. Nganong simple man? Simple tungod kay dili man kita mo'y nagkuha sa mga pagpanabot, kundili ang balaang espiritu sa Dios naghatag og pagpanabot nga ni kanato. Unsa may giingon may gala sa Romans at chapter 8. Sa Roma kapitulo 8 bersikulo 16. Ingon diha ang pulong sa Ginoo sa diyang maminaw ta sa pulong sa Dios. Gisultian ta may gala sa pagtulunan sa kaluwasan nga mo ni ang paagi sa kaluwasan. Mo ni ang paagi sa Dios. Paagi ni sa Dios. Dili ni paagi sa tao. Kay ang Dios mo na inihimo og lakang nga makaabot sa tao. Ayaw pagpaninguha kay walay tao nga naningkamot nga makaabot sa Dios. Wala gyud.
Wala. Munang ingon may gala ang pulong sa Dios. Sa diyang naminaw ta sa pagtulunan sa kaluwasan atong ipaminaw, niabot may gala ang pagpanabot. No, di ba? Muna giingon sa Romans 10:17. Tanawa gani, Romans 10:17. Oh, ang giingon des pulong sa Ginoo. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pagtuo niabot nga ni kanato sa diyang nakapaminaw ta. Unsa atong nadunggan? Pulong sa Dios. Muna atong nadunggan. Kisay naghatag kanato og pagpanabot. Ingon ang verse number 16 sa chapter 8 sa Romans, Book of Romans, ingon dana, the Spirit itself beareth witness with our spirit. Sa ato pa, nakasabot ta tungod kay ang balaang espiritu mo'y naghatag kanato og pagpanabot. Siya mo'y bugtong nagpamatuod dire sa atong espiritu. Kay naman ta espiritu. Munang gamay nga espirit, atuwa na. Kanang dako nga espirit, iya na sa Dios. Sa diyang naminaw ta sa pulong, gitagaan ta og pagpanabot. Ato ba nang kaugalingong pagpanabot? Dili. Iya na sa Dios. Ang balang espiritu, nihatag og pagpanabot sa atong espiritu. Nga nasabta na to ang doktrina sa kaluwasan, umidawat ni Kristo nga atong bugtong personal nga manuluwas, that we are the children of God. Di ba? Ingon ana ra may gala. Wala na nay liko-liko. Wala na nay proxy. Wala na nay say tawag na, daghan pa kayo nga pakahimuon nato kay mo lagi kung ato mabalik-balikan may gala na isgutan naman nato nga ang relihiyon gimugna. Dunay mga lagda nga angay buhaton aron ang tao makaabot sa Dios. Unya kay di man na mo idawaton sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo ang iyamang gihimong lakang kay siya raman ang nihimong lakang, siya raman naghimo nan gasa na aling-alang kanato. Kay gasa man atong dawaton may galang gasa. Nganong maningkamot man tag atua nga di man na madawat sa Dios. Di ba? Ayaw paningkamot. Kay ang Dios nay naningkamot alang kanato. Mo nang dili mahimo nga ang tao maningkamot aron makaadto sa Dios. Bisag unsaon nimo paningkamot, ang tao maningkamot bisag unsaon. Ingon ang Roma katapusan nga verse kay mo kuan ta. Romans 3:23. Kini, bunga ni sa tao nga naningkamot. For all have sinned, ang tanan nagkasala, and come short of the glory of God. Kinsa mang tawhana nga maningkamot sa iyang kaugalingon, bisag unsaon, di gyud sa langit. Tanawa ra gud, nasulat na nadaan, come short of the glory of God. Bisag unsa og paningkamot sa tao. Dili siya makahimo. Sama atong giingon may gala sa John chapter 5 verse 1 ngadto sa 9 nga atong gibasa katong milagro ni Kristo. Nga iyang gihimo sa usa ka tawo nga naghambin og balatian 38 na katuig. Pero dili siya makahimo sa paglusad sa tubig nga gikutaw sa anghel tungod kay way mudala kaniya, wa say kauban. So kita may gala, gusto tag kauban nga mudala kanato sa atong kalag ngadto sa langit, si Kristo atong kauban. Bueno, wala tayo igong panahon may galas pagpadayon tungod kay ang tanang butang nining kalibutan na doon na may kinutuban. Sama sa atong panag-uban nga doon ay panahon sa pagsugod og nining magutlo oras na pod nga kita manamilit. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong kabrad sa kanginan, KSR. Nonoy B. Magpasalamat umingon. Mayong buntag, iligan.